nakamalapit, ano? And then sa 29, start from 29 hanggang 31, yun naman sa Banawe. Pray po natin itong mga gawain ito. We are existing for that very purpose. Kaya ako meron church para i-evangelize sa mga tao. So sana po meron tayong involvement sa bagay na yan. Sagot po natin ng preaching, pero tayo po lahat ay maganda po makapag-invite sa mga araw na yan. No? I-start po yan gabi-gabi ng 7 o'clock. So pag-invite po natin, panalangin po natin. So muli ko tayo bubukas ang ating Biblia sa ating text ng umaga. Kanina lang, Ephesians chapter 5, verses 15 and 16. See that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. So, stewardship of time. Kanina umaga, napansin ko na tayo po ay mga katiwala lamang ng Diyos. Hindi po tayo ang tunay na may-ari ng lahat ng mga sinasabi natin sa atin. Hindi tayo may-ari ng ating buhay, hindi tayo may-ari ng ating mga pera, ng ating mga tinatangkilik, ng ating mga ari-arian, ng ating mga talento, maging ng ating panahon. Ang Diyos, ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay na yan, tayo po ay mga katiwala lamang. Tayo po ay mga managers. Tayo po ay mga administrators. And sabi ni Paul sa book of Corinthians, it is required of stewards that they be found faithful. Dapat ang mga katiwala. Dahil balang araw, darating ng Panginoon, katulad sa isang mayaman, nagpunta sa malayong lugar at iniwan ang kanyang mga katiwala. At sabi niya, occupy till I come. At nang dumating na nga, yung pagbabalik ng Panginoon, tinawag niya lahat ng kanyang mga servants, at sabi niya, give an accounting. Ikaw, sa lahat ng mga pinagkatiwala ko sa iyo, anong ginawa mo? And that will be us, kapatid. Tayo po yan, pagdating ng araw, pagdating ng Panginoon sa rapture, at harap tayo sa Bema Judgment, we will give an accounting to God. Sabi sa Romans 14:12, so then every one of us shall give account of himself to God. Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Panginoon. On what we did, on how we did, on this planet, ano ginawa natin sa mundong ito. Yan po ay magbibigay sulit atin sa Panginoon. Sabi sa Ecclesiastes 12:13, Hear the conclusion, the whole matter for God that keep His commandments, for this is the whole duty of man, verse 14. For God shall bring every work into judgment and every secret thing, whether it is good or whether it is evil. So magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Yan naman po ang trabaho ng mga managers. Pagdating yung honor, asan na yung mga report? Pakidala sa akin. Kumusta yung output? Kamusta yung planta? Kamusta ang kumpanya? Ano nangyari? Kamusta yung mga goals, yung mga objectives accomplished? Ano yung mga hindi na-accomplish? Anong problema? So, you give an accounting to the manager, to the owner, as managers. So, we have said this morning that God is the inventor of time. He is a wise manager of time. God Himself has a plan for the ages. At sa Diyos, He does everything on time. Walang on-time din sa Panginoon. Ang Diyos parating nasa schedule. No? Kahit yung sinasabi natin na untimely, ay nasa schedule ng Panginoon. At kung sa pananaw po natin, everything seems to be out of hand. Para lang wala ng control ang lahat ng bagay, yan po ay sa atin lamang yan. But with God, everything is under control. Kahit yung mga bagay-bagay na tingin po natin parang wala na yata sa ayos, wala na sa control, yan po ay nasa mga kapangyarihang pamamalakad pa rin po ng Panginoon. So let's talk this morning about good management. Good management sets goal and sets system to reach them. Yan ang sabihin ng good management. God requires us to be good managers, Paging mga wise managers and faithful managers or stewards. And what does it mean to be a good manager or a good
At we have a good management. Good management, number one, sets goal. Nagsaset siya ng goal. And sets system to reach them. Kagaya po ni Joseph, you will find an illustration of that, no? Doon kay Joseph. Ang kanila pong goal, pagkaroon ng pagkain, ano? Pag dumating yung mga lean years. Pagdating ng panahon na magkakaroon ng paghirap, paggutom. Ano? Kasi, according to the prophecy of God, there will be 7 years of famine. Ano? 7 years of famine. But it will be preceded by 7 years of plenty. So, ang kanilang objective, yung meron silang makakain, pag dumating yung 7 years na tag-init, walang ulan, walang harvest. Alam nyo, umaasa lang ng Egypt doon sa taon-taon na pagbaha sa Nile Delta. Along the banks of the Nile River, doon sa Nile Delta, sa Goshen. Napaka-fertile po niyan kasi lahat ng mga topsoil, halos sa kalahati o may kalahati ng Africa, yung mga topsoil ng mga bundok, ano, maagos yan sa Nile River at taon-taon, nag-overflow yan, ano, sa river banks. At pagtigil ng tubig, napaka-fertile ng mga lugar. At alam niyo po ba ang mga Israelita, nung pumasok sa Egypt, dinala sila sa best of the lands, and that is in Goshen. Kasi ang Goshen ang yung delta. Doon nagsasanga ang mga ilog, no? Kung saan maraming ilog, maraming mga topsoil. Dahil ang mga Israelita, sila po ay shepherds, kailangan nila nasagaan ng damo para sa kanilang mga ayaw. No? Pero magkakaroon ng 7 taon na walang overflow ang Nile River. Magkakaroon ng 7 taong nagtuyot. So ang kanilang objective, paano natin masusurvive? And 7 years is long. Yun nga 3.5 years, during time of Elijah, napakahirap na nun. Kinakain na nila kanilang mga anak. Pag walang kakain, nagiging cannibal ang tao for reason of survival. Para mag-survive. Kakainin nila kanilang kapwa. Kung mahirap yung 3 taon, kung sa Pilipinas, grabe, bilyon halaga ang nasisira at nawawala. 1 taon lamang sa Pilipinas na magkaroon ng El Nino. Diba? Alala niya? Kaya sa takot ng gobyerno, nag-over-import naman. Ano nangyari? Milyong metric ton din ngayon ang nagkandasira-sira. Over-importation naman ang nangyari. But mga kapatid, sa Egypt, it is 7 years. 7 years of famine. So, ang kanilang objective, paano natin ma-weather? Paano natin masusurvive yung 7 years na walang kanin? So, they devised a plan. And the plan is, kakaroon ng mga storehouses sa iba't ibang lugar. I-spread ang mga storehouses. Lahat ng surplus sa loob ng 7 years. Iipunin dyan. So, nililista na yan. Pero dumating dun sa punto na sa sobrang dami, tama na nga yung paglilista. Sobrang dami, napakarami ng kanilang harvest. So, they stored it. Kaya dumating na po yung 7 years of famine, they were able to survive at nakapain po sila. They were able to eat. Hindi lamang sila, including other nations. Kahit nga yung mga Israelites, di ba? Bumili pa sila. Ng-family ni Joseph, family ni Jacob. Nabalitaan nila na mayroong pagkain sa Egypt and other countries na abroad pa para lang makabili ng corn. Makabili ng kanilang pagkain. Same thing is true with God. Pero plan ng Diyos. Meron siyang objective. And the objective of God is the evangelization. Evangelization of the Gentiles. Remember, the verse in Acts, sabi ng Panginoon sa book of Acts, "In the times of this ignorance, God winked at." Sabi ni Paul sa kanyang preaching sa Mars Hill, pinabayaan niya ang mga tao to walk in their evil ways, to follow their evil lusts, and their evil inclinations. Pinabayaan ng Diyos ang mga Gentiles. Sa mga Hudyo lamang siya nag-reveal ng kanyang kalooban. Hinayaan niya isilang, magkasala at mamatay ang mga tao sa kanilang kasalanan. Pero sinabi niya, the times of this ignorance, God winked at.
But now He commands all men everywhere to repent. And He created an institution, and that institution is the church, to proclaim the gospel of repentance throughout the world. May sinusugo na ngayon ang kanyang iglesia upang mangaral at ipangaral ang ebanghelyo ng pagsisisi. Sabi niya, the times of this ignorance God brings up, and now He commands all men everywhere that they need to repent. Kailangan silang magsipagsisi. At para ihanda yung panahon na yan, na kapatid, para maihanda yung evangelization of the Gentiles na yan, para umabot dyan, kapatid, inihandaan ng Panginoon ang lahat ng bagay na kakailanganin. Paano sinagawa ng Panginoon yan? First of all, yung location ng Israel. Saan nyo ba makikita ang Israel? Napakaganda ng location ng Israel. Very strategic. It is surrounded by 3 major continents. Europe in the east, the west, and then Asia, and then Africa sa baba. Tingnan nyo sa mapa, sa ilalim ng Israel, ng Africa. Unang-unang bansa is Egypt, diba? Kaya kahit ang Panginoon, kaya naitago dyan ang kanyang mga magulang sa Hito. Andiyan ang Libya, andiyan ang Ethiopia, dito sa baba ng Israel. So this is Africa. Maraming tao sa Africa. Ang Europe, napakaliit lang yan. Pero yan ang may pinakamaraming populasyon ng araw. Kaya mas nadami ng populasyon nila, naghanap sila ng lugar na mapupuntahan ng Europe. Kaya naglakbay sila yung mga pioneers, yung mga colonizers. Kasi makarating sila ng Amerika. Tinawag nilang Newfoundland. Dalawa ang nag-experience niyan. Si Amerigo Vespucci at si Columbus. Ang narating ni Amerigo Vespucci ay yung Latin, tinatawag natin Latin America ngayon. Diba? Yun yung Latin America. Yung mga Europeans yan, diba? Mag-Espanyol. Diba? Kaya Amerika, maraming mga Espanyol dyan. Brazil, Argentina, Peru, Paraguay, Mexico, ano pa? Nicaragua, din yata, di ba? Colombia, Chile, puro mga Hispanic yan, di ba? Ano yung kay Castro? Cuba. Cuba. So, lahat yan, mga kapatid, ay plano ng Panginoon yan, Israel, was in a very strategic place. Halos gitna ng mundo yan. Kaya nga yung dagat, halos nasa gitna ng mundo, ay tinawag na Mediterranean Sea. Because it is in the middle of the world. At ang Israel, andyan lamang sa outskirt ng Mediterranean Sea. Nasa gitna sa ng mundo. Yan nagsimula ang evangelism. Correct? And the Lord prepared the person needed by the time. And that was Apostle Paul. Bakit si Paul was the person needed by the time? He was a linguist. He was learned. Mataas ang kanyang pinag-aralan. Alam niyo, ang ministry, mga kapatid, kailangan ng learning. Ang isang tao walang interest sa learning, walang lugar sa ministry. Dahil sabi ng Bible, he must be apt to teach. Being apt to teach, not only the ability to teach, you must have something to teach. And the person needed by the time was Apostle Paul. Siya yung tamang tao sa panahon na yan. Mataas ang antas sa kanyang pinag-aralan. Mataas ang kanyang background, educational speaking. Dahil sinasabi niya, all that I count before na aking credential, I count nothing but dung. Dahil mataas ang kanyang mga credentials. Pero lahat yan, mga kapatid, napakinabangan niya. He knows Greek. He knows the Hebrew language. He was a Roman citizen. Dahil kakailanganan niya sa Europe. Nagamit na nga yan. At sa evangelization ng Gentile, the Lord paved the way. Hinayaan niyang lumabas si Alexander the Great. Hindi lang naman patayan ng ginagawa ni Alexander the Great. He spread the Greek culture and the Greek language. Correct? At nung na-spread ang Greek language, the Koine Greek, doon na-isulat ang New Testament. That is why when Apostle Paul went on his missionary journeys, he spoke to them in Greek. Dala niya ang Greek New Testament, or meron siyang copy ng Bible in Greek, but hindi pong naintindihan ng tao. Andun din yung kalsada na nakahanda. Dahil isa sa mga empire na mahilig mag-construct ng kalsada,
ay ang mga Romans. Kahit ang kalsada na mga itinayo nila nung araw, hanggang ngayon buo pa. At isa na natitira pa naman yung Appian Way. Ano? Nagamit ka ni Apostle Paul. Hanggang ngayon, buhay pa rin po yung Appian Way na yan. Ano? So, he was the man needed by the time. Bakit, mga kapatid? Ang plano ng Diyos, ang goal ng Diyos is the evangelization of the Gentiles. Di ba matagal ng piniwatig ng Panginoon sa kanyang mga lagay dyan? Other people. There are other people. I have other people who are not of this fold. My name shall be called by them who did not seek for me. Ang pangalan ko ihahanapin at tatawagin ng mga hindi naganap sa akin. Sino yun? Sino yung mga hindi naganap sa Diyos? Wala nga silang idea na mayroong Diyos sa Espiritu eh. Na mayroong monotheistic God. Ang alam lang ng mga Gentile mga rebulto. Polytheistic gods. Ano? Polytheistic. Ang tawag ng araw. They believe in the plurality of gods. Hindi naghanap sa tunay na Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ako hahanapin ng mga taong hindi humanap sa akin. I will be called by these Gentiles. Sabi ni Christ, I have people who are not of this fold. At kailangan ko rin silang ipunin, sabi ng Panginoon. And the Lord is referring to the evangelization of the Gentiles. Na-accomplish ba yan? Na-accomplish ba yung goal na yan? Anong ebidensya? Tayo ang ebidensya. Tayo po yung mga Gentile. Tayo ngayon ang nagluluwalhati, humahanap sa pangalan ng Panginoon. Ano? Yan po ay nasa plano ng Panginoon. And the Lord devised all the things necessary para ma-accomplish ang goal na yan. No? Hinayaan niyang matuto si Apostle Paul. Magkaroon ng Greek Empire. Magkaroon ng Roman Empire. Magsimula sa Israel, which is in the middle of the world. Kahit po yung colonization, mga kapatid, yung colonization period. Sabihin natin na mayroong evil. So talaga naman mayroong evil sa colonization. Maraming abuses, maraming namatay, maraming nagabyado, maraming naging miserable. Pero out of this colonization, na-spread ang Ebanghelyo sa atin. Kung hindi dumating yung mga Kastila, wala nang pinag-iba ang Pilipinas sa Southeast Asia. Most of Southeast Asian countries are all Muslims. Ano bang bansa sa Southeast ang hindi Muslim? Di ba? Tayo lang. Indonesia is Muslim. Correct? Malaysia. Brunei. Ano? Ano ba mga nasa Southeast? Ano ba mga nasa Southeast? Southeast ba yan? Southeast ba Singapore? Kung hindi dumating mga Kastila, nag-colonize sa atin. Bago pa dumating mga Kastila, mga Muslim na mga Pilipino. Ang mga head natin, mga Raha. Si Raha Sulaiman, Raha si Katuna, sila Kandula, Raha Humapon. Puro mga Raha-Raha yan, mga Muslim yan. Kaya kung di dumating mga Kastila, malamang Muslim na rin tayo. At nung matapos sa mga Kastila, we were colonized with the Americans. At pagdating ng mga Americans, hindi lang naman education ang dala nila. Dala rin nila ang Ebanghelyo. Dala nila ang gospel. In the first place, nung narating nila ng Ebanghelyo ng mga Baptists, yung Haro, yung First Baptist of the Philippines, nasa Haro. Yun, nasa kitakpan ng simbahan, First Baptist in the Philippines. Pero evils, mga kapatid. Pero out of that evils of colonization, na-spread naman ang Ebanghelyo. Yung bang pag-spread ng English language, accident yan? Yan ba unnecessary na sila na lang dumating at hindi ko in-expect, hindi kinilano basta, ganitagay na lang. Diba nasa plano ng Panginoon yan? Ano ngayon ang most widely spoken language? Diba English? At ano ngayon ang pinaka-most widely printed na book? Diba English? Kahit ang haba ko ngayon, English. Marami sa mga tools ko, English. Nag-aaralan ko ba English? Kahit hindi ka marunong sa lingwahe ng mga lugar, kung nakakaintindi ka ng English, at sila may knowledge ng English, makakapag-register ka sa kanila. Yan ba mga kapatid? Accident lang. Hindi ho mga kapatid. May plano ang Diyos at i-ready niya ang mga kailangan para ma-accomplish yung plano na yan. Ganun din tayo mga kapatid. We have goal.
Kung tayo po yung mga good manager, nagseset tayo ng mga objectives natin. And then, mag-set ka ng mga sistema kung paano ma-achieve yung goal na yun. Hindi yung basta. Alam nyo, hindi naman natin sinusuplant ang Holy Spirit. Hindi natin sinusuplant, hindi natin pinapalitan ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Pero meron mga supplements. Natawag yan, ay mga supplemental lang yan. Makakatulong yan. Makakasupplement yan. Pero, hindi ito ang ipapalit po sa Holy Spirit. Pero ang kasabihan na, there are things that God will bless as supplements, but will curse as a substitute. Kung gamitin mo lang siya bilang supplement, blessing yan at pagpapalain ng Panginoon yan. Kagaya ng mga libro. Ano ba ang mga libro? Lalo na kung isang preacher. Ang libro para sa isang preacher, yan ang kanya mga ano? Yan ang kanya tools. Kahit karpintero, para maayos ang pagtatrabaho, kailangan ng tools. Correct? Mekaniko ka, para maging maayos at effective ang trabaho mo, kailangan mo ng tamang mga tools. Eh kung magpapastor tayo, kailangan mo rin ng mga tools. At ilan sa mga tools na kailangan mo ay mga magaganda libro. Pero hindi yan ang kapalit ng Biblia. God will bless these books as supplement, but it is a curse. And God will curse it if you will use it as substitute for the Bible. Pag yan ay pinalit ng sa Biblia. Ganun din mga kapatid ang management. Hindi natin yan pinapalit sa Banal na Espiritu. When everything is set and done, naplano na natin, naipag-pray na natin yan, pinag-isipan na natin ang gusto, na-schedule, na-budgetan. Pero mga kapatid, dependent pa rin tayo 100% sa Diyos sa magiging outcome, tagumpay niyan. No? Alam niyo po ba na management skill is also a tool? Pero hindi lahat ang itatagumpay na isang gawain ay sa galing ng management. Tool lamang yan. Supplement po lamang yan. At yan mga kapatid, applicable yan kahit sa ating tahanan, sa ating mga trabaho, at mga personal na buhay. Yung mga prinsipyo na yan, applicable din yan. No? We need to set our goals and then set system to reach those goals. What else? Good management, identify and order priorities. Good management, identify and order priorities. Dapat alam po natin kung ano yung ating mga priorities. At ilalagay mo sa according to the priority, yan yung mag-order. Priority number 1. Yan. Priority number 2. Meron mga hindi pwedeng give up. Meron mga hindi dapat palampasin. So, top priority yan. Meron namang pwedeng wala. So, less priority yun. Kasi pwede namang wala. Pwede meron, pwede rin hindi. Pero mga bagay-bagay na hindi pwedeng wala. Halimbawa, ikaw ay mag-outing, mag-hiking. Ano? Sa mga dadalhin mo, ano pinaka-priority niya? Kung ang laban ng pumunta niya, walang tubig. Hindi pwedeng walang tubig. Ano? Drinking water. So, good management identifies and orders priorities. As I said, mga kapatid, ito po yung applicable, ano? Sa lahat ng lugar, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa ating trabaho, sa ating mga tahanan, at kahit sa simbahan. So, paggamit natin ng ating panahon, the Lord gave us 7 days in a week. No? 7 days. Sa bawat araw, kailangan nagka-prioritize tayo. Sa isip pa lang, pag-isip pa lang sa umaga, iniisip natin anong aking gagawin sa araw na ito. Pero pagdating ng Sunday, mga kapatid, ano ang ating priority pagdating ng Sunday? Needless to say, ang ating priority pag Sunday is what? Sunday worship. Ating priority pag Sunday ay simbahan. Pero bakit meron pong mga Christians, meron mga members sa pag Sunday wala sa church? Anong ibig sabihin?
Hindi, kung walang sakit, baka walang bagay na beyond your control. Kasi, pwede kasi absent ka because you are in situations beyond your control. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon beyond your control. Pero mga bagay-bagay na pwede mo naman i-cancel. O pwede mo naman i-postpone. At pwede mo naman gawin later. Gawin mo na lang siya. Dati, later. Yan ang ibig sabihin. Bakit meron mga members, meron mga Christians hindi nakakapan ng Sunday? Dahil Sunday is not their priority. Kasi kung priority mo yung Sunday, nasa church ka. Correct? Kaya wala sa church because Sunday is not their priority. Kasi kung talagang prioridad dyan, nandun ka sa prioridad. Ano? Ngayon, ang Sunday po ba, mga kapatid, AM lang? Diba, AM, Sunday also includes the PM. It's still Sunday, it's still part of the day. It's still part of the Sunday. Pero nangyayari, mga kapatid, umamin na ho tayo, no? At hindi lang dito nangyayari sa atin yan. Maraming simbahan, mga kapatid. Umaga lamang ang maraming umaga. As if, parang nagawa ng obligasyon, kanila naman yung hapon. Total, nagawa na nila ganun. Hindi nila alam na ang Sunday buo sa Panginoon yan. Kaso ka, hindi na nga natin ginagamit ng buo sa Panginoon. Maximum na nga yung 7 oras eh. Sinimulan ko na ang counting ng alas 8 eh. Alas 8 ng alas 3, that's only 7 hours. Eh, nagbe-break pa nga tayo ng 11 to 1 eh. Pwede mo pa nga itulog yun. Kung sabihin mo, family time, pwede mo pang isigit ang family time dun eh. Kung sabihin mo, family time, after 3 o'clock, gusto mo na, huwag na kayo matulog eh. Hindi na lahat yun eh. Kaya nga tayo binibigyan ng 24 oras para ma-manage ng ayos. Bakit merong naliling? Hindi na ma-manage ang time. Alam naman natin, hindi nagbabago. Time is 8:30. Kung gumigising ka ng alas 5, kulang pa rin 8:30, ibig sabihin, hindi ka dapat gumigising alas 5. Dapat alas 4. Pero kung naliling pa rin, baka kulang ang alas 4, gumising ka ng alas 3. Pero hindi magbabago. Ang usapan, service is 8:30. Hindi tayo umahabol sa tao. Ang tao dapat umahabol sa oras. Alam nga namang habol tayo ng habol. Magaya ng pinaway ko kanina. Ano? Ang usapan, alas 4, dumadating, alas 5. Sige, mas maraming dumadating alas 5. Ilipat natin ng alas 5. Kung alas 5 na, dumadating alas 6. Ilipat ng alas 6, dumadating alas 7. Ilipat ng alas 7. Ano yan, kapatid? Disiplina ng kulang yan eh. Disiplina. Habit and attitude. Actually, mga kapatid, sabi ko nga, the best place to start is at home. Itentrain yan eh, wala pagkabata. Kung habitual ka na naalala wala pagkabata, ang paglaki mo, magiging habit. Pero kung wala pagkabata, kasanayan mo na yung pag-Sunday priority ng simbahan, hanggang sa paglaki mo, gano'n rin yun. Kala nyo, isang blessing, na ganito gawa ko, yung mga anak ko, ang lalakas kumain niya. Yung dalawa, ang lalakas kumain. Pero nagugulang ako kapag Sunday kahit hindi kumain. Paralahin ko lang sana hindi magbago. At hindi kumain yung kapag Sunday. Sabay, tanghalin gumising. Pero pag Sunday, pagpilitan gumising na maaga. Kahit hindi kumain. Sana hindi magbago. Pero mga kapatid, dapat maaga pa lang, i-mix din sa bata. Tetry na yan. Hanggang sa paglaki. Kasi hindi lang naman sa Christian na yan eh. Kasi what you are at home, what you are at church, or often, kapatid, kahit sa labas, magiging manuman. What's your character, or your characteristics at home, o anong characteristics mo sa bahay, characteristics mo sa trabaho, sa bahay, at sa simbahan, kung ang attitude mo, kahit pagdating sa trabaho, gano'n na rin. Ganun. Kaso lang, ang nakakalungkot minsan,
ang simbahan hindi naging prioridad. Ang tao minsan, pagdating sa trabaho, kahit hindi kumain, huwag lang malate. Tama? Di baling hindi planchado. Di baling hindi kumain, huwag lang malate. Bakit? Sobrang takot sa boss. Tama? Sa Diyos, hindi na natakot. Bakit? Mabait ang Diyos? Mas nakakatakot ang Diyos. Hindi lang nare-realize ang tao, mas nakakatakot ang Diyos. Mas dapat ihinagalang ang Diyos. Bakit? Sa trabaho, ayaw mali. Baka mawalan ng trabaho. Hindi naman nagpapakain sa atin, yung trabaho. Di ba ang Diyos na nagpapakain? Hindi naman yung trabaho. Instrumento lang ng Diyos yun. Di ba ang Diyos naman kaya accomplish ang kanyang kalooban kahit wala yung trabaho? Di ba napapakain naman tayo ng Diyos? Kahit wala tayong trabaho? Pero hindi nakakulugan, huwag tayong trabaho. Pero mga kapatid, huwag tayong matakot. Higit natin katakutan ng Diyos. Pero gano'n nangyayari, di ba? Di baling hindi kumain, huwag lang balik sa trabaho. Di baling hindi planchado ang damit. Baka bababa ang performance. O masisante. Mabawasan ang sweldo, mawalan ng promotion. Magaling ang boss. Basta Diyos, hindi tayo natatakot. So mga kapatid, pag Sunday, the church should be our top priority. We only stay in this church for a maximum of 7 hours. And the rest of the day, although Lord's Day pa rin yan, pwede natin gamitin para sa ating sarili. Kaya nga tayo binigyan ng 24 hours para mamanage natin ang gusto ang ating mga dapat na wala dapat. Minsan, hindi tayo atin kasi exam bukas sa mga bata. Nasaan yung seek ye first, the kingdom of God? Diba? Ano ba pinaka-importanting knowledge? Is it the knowledge of this natural world? Or the knowledge about the creator of this world? Pero marami, igigil ang church. Kasi may exam. Igigil ang pagsimba. Kasi mag-aaral pinabukasan. Ba't di mo mag-aaralan niya ng Monday to Saturday? Tapos yung oras ng Panginoon gagamitin mo para sa... Hindi naman sinasabi masama mag-aaral, di ba? Importante nag-aaral. Pero dapat alam natin yung which is which. Pag ganitong oras, hindi na akin yan. Sa Diyos na yan. Yung ganitong oras, pwede sa akin yan. Pwede sa Diyos yan. Hindi ko dapat ginagalaw yan. Ano? Pero yung mga napakabait naman na Diyos, hindi niya ginawa 50-50. Correct? Ilang oras ang binigay niya sa atin? 6. Sobra pa sa 6. 7 oras lamang ang nagugugol natin sa Kanya. And yet, hindi natin naiisip, nakukuha pa natin yan. Ano? Malalaman natin mga hapon. Kung tumatalab ba? Alam nyo, the success of a preaching is not how it is said. Hindi yung pag-measure ang success ng preaching sa ganda ng pagka-deliver, ganda ng pagkasabi. Alam nyo, sinusukat ko yung kung naging effective ang preaching, kung pag-uwi ninyo, iniisip ninyo yung sinasabi ko, ginagawa, tinutupad. Kaya kung mamayang hapon, balik pa rin tayo sa dati, walang epekto. Hindi yung naging matagumpay. Kaya panalangin mo natin na sana hindi lamang yung word ang ating naririnig. Word killeth. Sabi nga, the word killeth. It must be the letter and the spirit. Kailangan ko karamdaman natin yung spirit yung sinasabi ng letter. It's not just the letter. Okay. Good management identifies and orders priorities. Sa ating buhay, mga kapatid, sa ating mga private life, yung bang pagiging mayaman, is it a goal? Is becoming wealthy a goal? Is it a worthy goal? Or is it a goal in itself?
Siguro rito ang gustong yumaman. Pakatotoo lang mo tayo. Kung ako tatanungin, gusto ko sana lahat tayo mayaman eh. Di ba? Kasi kung lahat tayo mayaman dito sa church, baka hindi lang kung ganito suot ko. Nakatuksido tayo. Baka, baka hindi lang ganito yung tsura ng building natin. Oo. At mas maraming magagawa sa gawain ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, being wealthy is not a goal in itself. Wealth should be what? Should be a means to accomplish a higher goal. Diba? Kaya tayo gusto natin magkaroon ng yaman para mas hindi tayo effective na ma-accomplish yung mas mataas pa na goal. And that higher goal is the service of God. Service of God and man. Iba yan na nasa 10 utos. Sinama rin yung 10 Commandments. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, and then love your neighbor as yourself. Yan ang pinakamataas na goal sa buhay natin. Service to God, service of God, and service of man. Pero paano magagawa yan? Wala kang pang tithes. Wala kang pang offering. Kaya gusto rin natin magkaroon tayo ng wealth, pero hindi yan ang ating main goal sa buhay. Pag yan ang ina-aim mo sa buhay mo, madidisappoint ka. Madidisillusion ka lang. Hindi ho yan ang ating pangunahin lalo din sa buhay dito, ang yumaman. Hindi tayo pinagsisikap na magkaroon, una, para masususan ang ating pangangailangan at pagbaga maibigay sa gawain ng Panginoon at sa ating kapwa. Hindi mo nagtatapos sa atin ang pagbabala. Instrumento lamang tayo para maging daluyan ng pagbabala sa iba. Yun ang tunay na layunin ng Panginoon. So wealth is only a means to accomplish a higher goal or the highest goal in itself. And that is service to God and service of man or to glorify God. So, kung yan po ang ating prioridad sa buhay, cancel na ho ninyo. Dahil instrumento po lamang yan. Yun ho bang maging masaya? Yung parating maging masaya sa araw-araw or mag-accumulate ang happiness, yan ho ba ang highest goal ng tao? Hindi rin ho kapatid. The accumulation of happiness is not the highest goal of man. Alam niyo, yung happiness is just a product. By product lamang po ang ating pagsunod sa Panginoon. While we fulfill our duties, doon natin nakikita ang tunay na happiness. But you will never find happiness by searching for it. Lalo na, much less, kung i-give up mo ang Panginoon para mahanap mo yung happiness na hinahanap mo. Kasi meron mga tao para lang maging masaya kahit yung kanilang mga duties, i-give up nila. Kahit yung kanilang pagsunod sa Panginoon, i-give up nila. Para lang masunod yung kanilang happiness na hinahanap. Mali yun, pagkating. Hindi yan ang ating highest goal. Kahit hindi ka masaya, dapat tayo buhay ng children mo sa Panginoon. What else? Good management eliminates unproductive moments. Kung tayo po magaling mag-manage ang ating panahon, yun po mga unproductive na moments dapat naiiwasan natin. Stewardship of time. Paano natin minamanage ang time? Meron mga time na nasasayang, di ba? Sa maraming pagkakataon, marami sa ating mga oras nasasayang man. Kung tayo po good managers of time, dapat na-eliminate nyo. Kung meron tayong mga nagdidilay na mga gadgets para mapabilis ang trabaho, wise yun. Ano? Pwede naman tayo maglaban ng walang washing machine, di ba? Pwede naman, di ba? Kaso lang, kung meron kang washing machine, mas maganda. Bakit? Mas magandang maglaba, mas marami ka pang time na may devote sa ibang. So, kung pwede mong magawa ang isang bagay na sa maiksing panahon lamang, mas maganda yun. Ano?
Karaniwan, mga kapatid, marami tayong time na nasasayang. So, paano natin gagawin? Ano ba yung mga unproductive moments? For example, nasa pila. Subukan mo na lang pamila. Babayad ka ng telepono, pipila ka. So, usually, agal, ang pila. Dahil ang Pilipinas, pila, republic. Lahat dito, pinipilahan, hindi lang sinin. Masakay na lang ng FX, taxi, pila. Sakay ng jeep, nakapila. Makain sa McDo, nakapila. Kapasok sa eskwelahan, pila. Bibili ng ticket sa MRT, pila. Lahat pila. Although, maganda yung nakapila dahil disiplina yan. Pero it tells something, Baka, naman, kulang na kulang ang Pilipinas at kailangan pumila. Pero kung hindi kulang, hindi ka napipila. Pero, yan na nga, accept natin, Malinis sa ating ginagawa, transaksyon, kailangan mong pumila. At sa pila, matagal. Anong pwede mong gawin para yung pagpila mo maging productive pa? Kesa nakakumama ka lang nito. Diba? Most of the time, pumipila tayo. Diba? Minsan, mag-aantay ka ng isang oras, minsan, higit pa sa isang oras. Dahil lang sa paghihintay ng numero mo. Para maging productive yun. Maging useful, mapakinabangan, ano pwede mong magawa? Marami kang pwede magawa. Magdala ka ng libro. Magdala ka ng Bible. Or pwede kang mag-text. Habang nag-aantay. Diba? Hindi naman text na yung nag-ano ka pa rin, nag-direct pa rin mga gusto mong magawa. Nag-monitor ka pa rin, di ba? Through texting. Ang masaya nito, napunta mo na ba? Nagawa na ba ito? Nagawa niyo ba yung dapat niyong gawin? Nagmamanage ka pa habang mag-aantay ka sa oras mo. Di ba? Nagbabasa ka ng libro? O nagbabasa ng Biblia? So, yun yung sabihin. Ang isang mahusay na manager ng oras ay nag-eliminate ng mga unproductive moments. Bakasyon. Pag bakasyon, ano yan? Talagang free time yan, di ba? Para sa'yo. Kaso lang sa bakasyon, hindi naman lahat puro ubus lahat ang oras sa sightseeing, sa kwentuhan, hindi naman dyan ubus lahat Di ba? Usually sa bakasyon, pupunta lang sa lugar, nakikita mo lugar, tapos na, after na, ano gagawin? Kakain, magkukwentuhan, pero nauubos ba doon ang oras? Hindi naman na. Kaya pag bakasyon, mag-iisip ka, ano ba pwede ko pang gawin habang nasa bakasyon? Siyempre, devote mo yung oras na nararapat para sa activity na yun, sa bakasyon. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nandun ang focus mo Meron mga pagkakataon na wala kang magagawa sa hapon. So, ubusin mo. Loafing. Tutunganga na lang. Marami kang pwede magawa. Pwede mo. Alam nyo po ako, nag-enjoy din sa bakasyon. At yung paminsan-minsan na bakasyon, healthy yan. It breaks the boredom. It breaks the monotony. Kasi kapag wala ka naman ng tigil sa isang bagay na ginagawa mo, nakakaburyong, sabi nga nyo. Yung wala ka ng tigil na araw-araw, yun na lang ginagawa mo, monotonous. Parang ka ng zombie. Pag-gising mo, alam mo na gagawin mo. Kahit nakapikit. Toothbrush. Kahit nakapikit yan. Sa bakasyon, mga kapatid, ano pwede mo magawa sa bakasyon? Dali mo yung mga libro na hindi po wala ka panahon na basahan. Basa ka. Use it to meditate. Spend more time with God. Of course, ang priority mo sa bakasyon, family, di ba? Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nauubos yun sa pamilya. Meron mga pagkakataon na nagre-relax. Habang nagre-relax, ano yun ito? Di ba? Basa na magagawin ng libro. Talk with God. Mag-pray, mag-meditate. Mag-planning. Think of things na pwede mo pang magawa habang ikaw ay nasa bakasyon.
To eliminate unproductive moments. No? Ito pa, maraming ginto rito. TV. Kaya yung straight 3 oras sa TV. Amen? Right? Minsan, kulang yung 3 oras sa TV. 3 hours sa TV. Pero yung Bible reading, 3 minutes lang. Wala na, tulog na. Okay lang, no? Kaya yung 3 oras sa TV, pero ang Bible reading, 3 minutes lang. No? Alam niyo, I was struck by something I read. Sabi niya, never in the history of man, and never in the history of the world, that we have so much available Bibles today. Ito na yung panahon ng kasaysayan na may pinakamaraming supply ng Biblia. Sa bahay lang namin, hindi ko mabilang kung ilan ang Biblia. I have lost count of Bibles in our house. At dito sa church natin, dito sa building natin, ano? Meron tayo nakatago dyan na siguro mga 500 pieces of New Testament. Ewan ko sa bahay nyo, ilan ang Biblia. Kaya sabi dito nabasa ko, never in the history of man or of this world that there is so much supply of the Word of God. Pero nakakalungkot, never in the history of man that there is such famine of the Word. Marami naman tao ngayon, gutom sa salita ng Diyos. Nakatawa. Dahil kahit nandiyan ang Biblia, hindi naman binabasa. Andiyan ang mga gawain, hindi naman nagsisimba. Samantalang araw-araw na kulang ang supply, ikamamatay mo magkaroon ka ng Biblia. Dahil pag nakita yan, papatayin ka. Pero ang mga tao, napaka-religious. Ang mga tao, maka-Diyos. Ang mga tao, seryoso sa kanilang buhay Kristiyano. Ang mga tao, seryoso sa kanilang panalangin. Ang mga tao, seryoso sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Ang mga tao, seryoso. Ang mga limited na Word of God na kanilang nababasa. They take it seriously. Remember the Bereans? They only have the Old Testament. And not the entire Old Testament. Excerpts of the Old Testament. Kahit ang yunok sa kanyang sobrang yaman, he was only able to afford a copy of the entire book of Isaiah. Pero napaka-precious sa kanila yung kaunti at limited na Word of God available sa kanila. Samantalang sa ating panahon, mga kapatid, we have so much Bibles today. Meron sa bahay, meron sa ospital, meron sa hotel, meron sa motel, meron sa school, meron sa mga clinics, kung saan sa lugar, napakaraming Bible na kinakalat at ang gideons. Pero ito yung panahon na ang tao tutong, salat, at walang alam sa salita ng Diyos. Pero sa ibang bagay, maraming oras. Tama? Kahit iba, tawag niya sa TV, that's television. Hindi television, television. At yan daw lahat ng kasamaan. Pero yun, ina-idol natin ng mga actors and actresses, mga fornicators. Hinahangaan natin, mga daughters, kung magpalit-palit ng asawa. Si Chris Aquino, sila din naging asawa. Joey, Exporto, kasama si Enrique Espas. Business lang pala. Hindi Joey nila yun, si Joey Marquez. Meron pang Yak. Ano? Yak. Ako diba yun? Si Lapid. Samanta si Lapid. Tapos marami, fan pa ni Chris Aquino. Ang ina-idolize natin, mga fornicators, mga adulterers. Tapos pinapalakpakan sa ding. Galing-galing yung Alan Kay. Ang hinahangaan natin, mga homosexual. Alam natin ang kanilang buhay. Kung ilan ang anak, sinong anak. Pero di alam kung ilan ang 12 disciples.
Hindi alam kung sino mga anak ni Jacob. The 12 tribes of Israel, hindi memorize. Ito mga artista, kabisado. Ilan na na Dolphy? 18. Alam niyo mga pangalan, Eric Kizon, Ronnie Kizon. Alam mo? Eric Kizon. Enumerate the 12 disciples. Wala na, pagsak. Enumerate the 12 tribes of Israel, 12 sons of Jacob. Wala. Sabi ko kami sa sana ko, sige, galingan niyo pananood ha. Bigyan ko kayo ng exam. Maraming nasasayang na oras. Paminsan-minsan, maganda rin ang daily paminsan-minsan. Hindi nga embrace the boredom. Para pagbalik mo, ano ka naman, parang fresh ka naman sa pagbalik mo sa trabaho. Wala akong masama sa akin, manood ka na nakakatawa. Kasi beneficial beneficial yan eh. Diba sabi ni Solomon? Laughter doeth good like a medicine. Diba? A merry heart doeth good like a medicine. Maraming benefits. Nakaka-alis ng stress yan. Stress is harmful. Pag natumatawa tayo, nakaka-alis ng stress yan. Kaya paminsan-minsan, maganda rin yan. Pero hindi naman parati ron. Hindi na yung buong oras natin, buong araw natin, buong buhay natin. Manood ng balita para updated ka sa current events. Hindi yung nasa 2011 ka na, alam mo pang events. Alam mo pang Pangulo, makapagal pa. Diyos dato makapagal. Hindi ko alam na naging Pangulo na pala si Gloria. So, nagbabasa tayo ng diary ng TV to be updated on what's going on currently. Ano? May-educate din tayo. So, control television time. And then, what else? Good management will seek to deliver on time. Good management will seek to deliver on time. Hindi maraming delay, hindi on time. Next point, what good managers do. What good managers do? Number 1, they don't commit on things they cannot carry out. Nasa Ecclesiastes yan, chapter 5. And thou vowest a vow, be sure to perform what thou vowest. Dahil kung di mo kayang tumarin ang vow, it is better that you do not vow at all. Sabi ng Bible, let your yes be yes, let your nay be nay. Dahil lang sobra dyan, kasalanan. Pag hindi natupad yan, kasalanan yan. Dahil sa masama. Diba nasa Bible yan? Let your yes be yes, let your nay be nay. Ano? So good managers don't commit on things they cannot carry out. Number 2, will always feel bad for unaccomplished goals and wastage. Will always feel bad for unaccomplished goals and wastage. Ano ba yung wastage? Nasasayang. Nakakapanghinayang yung may tatayo ka, tapos gigibahin mo, tapos tatayo na naman, tapos gigibahin mo na naman. Hindi na lang pagplanuhan yung umpisa pa lang, talagang wala ka ng gigibahin. Okay lang kung yung gigibahin mo, temporary, na pwede mo mukha ka-sandwich. Kaya ho yung labas natin, yan ho ang plano kong gawin dyan. Kung gawin yung magastos niya, compared to the traditional na ginagawa. So alam nyo, pag-pagod yung dalawang run, nakakasave yan. Kasi lahat ng tubo na gagamitin dyan can be used as scaffold. Kaysa kahoy o kaysa anong bagay, mas makakatipid yan. At lahat ng yero natin nabili, balang araw, pwede yan din ang ibububog natin. And that will last dahil may kulay, may pintura. Kaya pa nagpaplano mga kapatid, inisip natin, kaya saan bago hindi makakapagsayang. And good managers will always feel bad for unaccomplished goals and wastage. Mga nasasayang na mga. Kasi meron mga tao na hindi nagigilty sa mga nasasayang. Hindi nagigilty sa mga nasasayang na oras. Pero ang mga kapatid, nakakagilty yun ng mga nasasayang na mga.
Kaya kung mga malengke, magalis. Marami kang bibili, maglista ka na. Kung lahat ng bibili mo, nasa section na ito, lahat ng nasa section na yan, isang pasada lang yan, para hindi ganun ang ganun. Except, kung layunin mo mag-exercise, okay yun. Gusto mo maglakad na maglakad para ma-exercise, okay yun. Pero wala ka namang layunin na ganun, at gusto mo maraming ma-accomplish, maglista ka. Hindi yung pagdating doon, tsaka ka lang mag-isip. Kung kahit walang listahan, nasa isip ko na yung bibili. And what else? Good managers admit shortcomings, not justify them. Ang mga good managers, umaamin ang pagkakamali. Dahil dyan naman, nagsisimula ang pagre-restore sa pag-aamin. Kasi pag hindi mo inaamin, hindi ko correct. Hindi mo inaamin eh. Pero pag inaamin mo, doon ka magsisimula ang pag-correct. May tutuloy. So good managers admit shortcomings, not justify them. Now let's go to my final point. Things for consideration. Mga dapat natin consider. Number one, we all have equal time. Naisip ba natin yan? We all have equal time. Sino po rito, meron 25 hours.